Una sa lahat, napahiyaw sa sakit ang babaeng yan na natusok ng mga bakal sa hinukay na kalsada sa Cabuyao, Laguna. Kinailangang putulin ang mga bakal gamit ang grinder para maialis ang biktima. Paano nga ba nahulog ang biktima sa hukay? At nakaligtas pa kaya siya? Yan ang dapat abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Isa sa mga pangunahing campaign donor ni Pangulong Bongbong Marcos na si Francisco Chu Laurel Jr. itinalagang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Ilan sa agri-sector kinestyon ang posibleng conflict of interest. 6 na OFW sa Lebanon na naipit sa giyera ng Israel nakauwi na sa bansa. Gobyerno ng Israel nangakong patatawirin ang mga naiwang pang Pinoy sa Gaza. Kasingil sa toll sa South Luzon Expressway o marangkada na ngayong araw. Posible pa raw magdagdag ng singil sa susunod na taon. Nanay at 3 niyang batang anak hinostage ng lasing na si Q sa Maynila. Lalaking kakagraduate lang sa Carcar City, Cebu, napatay sa away ng mga hindi niya kilala. Senior citizen na kagagaling lang sa victory party ng nanalong barangay captain at kagawad sa Bukay Abra, binaril sa ulo. 5 hanggang 6 sa kada 10 Pinoy umaming nakakaramdam sila ng kalungkutan. Ang pampatanggal lungkot ng ilan, social media. At golden voice ng BTS, Golden Nakni na si Jungkook. Litaw na litaw sa kanyang golden album. Natusok ng bakal sa tiyan at tagiliran ang isang babaeng nahulog sa hukay sa Cabuyao, Laguna. Ang sinisisi ng mga kaanak ng biktima, madilim daw sa lugar at walang anumang babala. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Napapahiyaw sa sakit habang nire-rescue ang 32 anyos na si Jamie Hatulan sa Barangay Baclaran sa Cabuyao, Laguna noong nakaraang Biyernes. Mula sa ginagawang kalsada, nahulog siya at natusok sa bakal. Ang kanyang tiyan at tagiliran, pati nga yung mga nakakita, napapahiyaw. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay sa pagsagip kay Hatulan hanggang sa naiangat na siya habang nakatarak pa rin ang bakal. Agad isinugod sa ospital ang biktima. Dito sa lugar na to, inilalabas ni Jamie yung kanyang motorsiklo dahil madilim at makitid ang daan. Nawalan nito ng balanse. Imbis na ang motor na nahulog, mismo si Jamie ang nahulog dito sa kanal at tumusok sa mga bakal. Kwento ng isa sa mga rumescue kay Hatulan, ginamitan na raw nila ng grinder ang bakal para maputol. Sa gusto dito, unang putol ko yung dito sa may ganto niya. Pagkaputol ko po, kala ko wala na. Bagus nung bubati namin, may isa pa pala. Pagka putol ko nung pangalawa, diretso na pong buhat namin, sakay sa ambulansya. Sumay lalo sa operasyon ng biktima at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Reklamo naman ng mga kaanak ni Hatulan, walang anumang babala na nakalagay sa may hukay. Wala pa yan, kuya. Lahat yan, nakatayo pa yan, bakal yan. Tsaka lang, yun na may nangyari na talaga, yan, naglagay sila ng ganan. Ang ginagawang culvert na yan, malaki raw may tutulong para maibisan ang baha sa kanilang barangay. Pero hiling nila, lagyan naman daw ng mga safety precaution ang hukay para walang madisgrasya. Kaya naman, nilagyan na ng kontraktor ng yellow lane ng hukay at ipinagpatuloy ang paggawa para agad na raw itong matapos. Ayon sa Barangay Baclaran, sinagot na ng kontraktor at ng LGU ng Cabuyao ang mga gastusin ni Hatulan sa pagpapa-ospital. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
Inostage ang isang lalaki ang mag-iina sa Baseco compound sa Maynila. Ang suspect dayo lang sa lugar at nakipag-inuman. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pinalibutan ng mga miyembro ng Special Weapons and Tactics ang lalaking ito sa isang apartment sa Baseco compound sa Maynila kahapon. Hostage pala ng lalaki ang isang babae at 3 nitong batang anak. Sa huli, nadakip din ng suspect na si Justin Acosta, isang security guard. Isa-isang inilabas ng kwarto ang mga biktima. Kwento ng biktimang si Jeneline Namuwag, natutulog sila nang bigla na lang pumasok sa kanilang kwarto si Acosta. Nagkataon namang nasa trabaho ang kanyang mister. Nung nandito na po siya sa loob, nilak niya yung pinto namin. Tapos sabi ko, kuya, bakit ka pumasok dito na hindi mo naman kwarto to? Sa takot, itinago daw ni Jeneline sa ilalim ng lamesa ang mga bata na nooy iyak na ng iyak. Napansin din niya ang pagkabalisa ng suspect. Tayo lang siya dito, tapos upo naman, tapos dito upo naman, tayo, ganyan, tapos dito, palakad-lakad lang siya. Sabi niya, ate, natatakot ako. Sabi niya, ate, tulungan mo ako, gusto ko nang umuwi. Di naman daw nanakit ang suspect pero naalarma si Jeneline nang makitang may dala itong patalim. Nang makakuha ng tiyempo ay humingi ng tulong si Jeneline sa mga kapitbahay na nagtawag naman ng mga pulis. Nakipagnegosasyon pa ang mga pulis bago nadakip ang suspect. So after mga 2.5 hours of dialogue or negotiation sa kanya, ay nagkaroon tayo opportunity na i-grab siya. Hinablot ko yung belt niya para hindi na makapasok. Tsaka ko siya ginrab na para kinunting ko na siya. Base sa investigasyon, taga Muntinlupa si Acosta at bisita lamang ng isa ring nangungupahan sa lugar. Nakainom din daw ito. Nakumpiska naman ang patalim na ginamit ng suspect sa pang-hostage. Tumanggi namang magkomento ang suspect. No-comment na lang po ako sa korte na lang po. Mahaharap si Acosta sa mga reklamong slight illegal detention, illegal possession of deadly weapon in relation to Omnibus Election Code at paglabag sa child abuse law. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Milyon-milyong drogang itinago sa candy wrappers ang nasabat sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Napansin ng immigration officers ang kaduda-dudang bagahe ng ideaan nito sa x-ray machine nitong Martes. Nang buksan ito, tumambad ang mahigit 8,000 gramo ng cocaine. Nagkakahalaga ito ng 47 million pesos. Arestado ang may-ari nitong si Robert Lavandens na isang Bolivian. Galing siyang Ethiopia at Sao Paulo, Brazil. Hawak siya ngayon ng PIDEA sa Quezon City. Umabot sa 8 sasakyan ang nagkarambola sa magkahiwalay na aksidente sa NLEX. Nangyari ang disgrasya sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nagkawasak-wasak ang mga sasakyang ito matapos magkarambola sa NLEX southbound lane sa Bulacan. Nangyari ang disgrasya pasado alas 10 kagabi kung saan nasangkot ang 3 AUV at isang SUV. Kwento ng mga nadisgrasya, malakas ang ulan nang mangyayari ang karambola. Uminto po yung nasa harapan namin, so uminto rin po kami. Pero hindi naman po kami mabilis, daan-daan lang eh. Tapos, pagkahinto ng asawa ko, yun na, maya-maya gumalabog sa likod. Kaya alam na namin talaga na mayroon nang nangyari. Bali, nagpreno po yung nasa harap namin, tapos yun, nagpreno. Tapos nagpreno rin kami, kaso lang, parang inabot yata, gano'n. Wala namang lubhang nasaktan sa insidente. Sa bahagi naman ng Balagtas, Bulacan, hiwalay na banggaan ang nangyari rin kagabi. Damay rito ang 2 kotse, isang pickup at van. Sa lakas ng impact, kumailalim ang harapan ng isang kotse sa pickup. Kwento ng pasaherong si Cedric, biglang pumreno ang driver ng pickup. Parang nag-sudden brake siya, tapos pagka-reaction nung ni tatay, na hindi na po enough yung time para tumigil yung, actually nag-slide na po yung kotse namin doon. Walang pahayag ang driver ng pick-up. Paalala ng mga otoridad, doble ingat sa pagmamaneho lalo na kapag umuulan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Walang kawala ang 2 tirador ng motorsiklo sa Kawit, Cavite. Nagmotel pa sila matapos magnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nasa pool sa CCTV ang pagliko ng rider na yan. Papasok sa isang motel sa Kawit, Cavite nitong Miyerkules ng umaga. Pero ang motor na gamit niya, nakaw pala. Sa isa pang kuha ng CCTV sa kaparehong lugar, makikita ang umani kasabwat niya.
Pagpasok nito sa isang kwarto, siya namang paglabas ng rider na nakunan sa unang video. Sa tulong ng social media na timbre sa may-ari ng motor ang kinaroroonan ng mga suspect. Pinuntahan naman ng biktima ang lugar kasama ang mga pulis. Nagbantay sila doon at nagpakasakali na babalik itong mga suspect. About 11 p.m. na ng gabi, bumalik nga itong mga suspect pero wala na, hindi na nila dala yung motor. Inaresto ang mga suspect na sina alias Iyong at alias Jomar. Yun nga lang, naibenta na raw agad nila ang motor sa halagang 14,000 pesos. Bagsak presyo yan kumpara sa original nitong halaga na nasa 120,000 pesos. Hindi naman itinanggi ni alias Iyong ang akusasyon. Dala po na pangangailangan. Pero si alias Jomar ayaw umamin. Yun nga po, hindi naman nga po. Hindi naman ako eh. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita naman, nagtalaga na ng kalihim ng Department of Agriculture si Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang negosyanteng si Francisco Tiu Laurel Jr. na kababata at isa sa pinakamalaking campaign donors ng Pangulo. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. We're trying out the Makalipas ang mahigit isang taon, personal na ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Yan ay ang kababata niya at isa sa kanyang mga pangunahing campaign donors na si Francisco Tiu Laurel Jr. Ayon sa COMELEC, 30 million pesos ang inambag ni Laurel sa kampanya noon ng partido ni PBBM. malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko ang pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, ay nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Kaya't inaasahan natin lahat na he will do a very good job. Inanunsyo yan ng Pangulo matapos ang oath-taking ceremony ni Laurel sa Malacanang. Malaking hamon ang pagiging kalihim ng Department of Agriculture na matagal pinamahalaan ng mismong Pangulo. The reason that I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. Pero ngayon, alam na raw ng administrasyon ng mga problema at kung paano ito susolusyonan. May marching order agad si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagtalaga kay Laurel Jr. bilang bagong Agriculture Secretary. Dapat makontrol na raw ang presyo ng lahat ng agricultural commodities na patuloy na tumataas. Dapat tugunan na rin daw ang malaking hamon at banta ng climate change. Hindi na bago kay Laurel ang sektor ng agrikultura lalo't pinamunuan niya ang Frabel Fishing Corporation mula 1985. May posisyon din si Laurel sa iba pang kumpanya na nasa sektor ng meat processing at maging sa energy sector. Miyembro rin si Laurel ng Private Sector Advisory Council na nagbibigay ng policy recommendations kay Pangulong Marcos pagdating sa sektor ng ekonomiya. Kaya naman naiintindihan daw ni Laurel ang mga magsasaka at mangingisda. Personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kinwestiyon ng ilang grupo ang pagkakaroon umano ng conflict of interest sa pagkakatalaga sa bagong Agriculture Secretary. Sinagot naman yan ng kalihim. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. A new setup. Kilalang negosyante sa fisheries sector si Secretary Francisco Tiu Laurel bago siya itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng Department of Agriculture. Pero ang grupo ng mga mangingisda na pamalakaya hindi raw believe sa appointment niya. May agam-agam daw sila lalo't may record nila ang kumpanya ng pamilya Laurel sa pagkasira ng mga palaisdaan gaya na lang sa Manila Bay. Frabel po ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng commercial fishing vessel sa ating bansa. Kung matatandaan natin, the first place, mga 1980s, ay sila yung nalasa. Na siyang dahilan ng pagka-ubos, halos wala nang mahuli yung ating kami, na mga maliliit na mangingisda. Yung irreversible na impact pa ng reclamation, involved na rin ang pamilyang Laurel. Dagdag pa ng pamalakaya, kailangan ng mga bagong programa ng DA para mapalakas ang lokal na produksyon ng isda.
kung ang policy at programa na ipapatupad pa rin ng bagong DA Secretary Laurel ay yung dati ng mga bigo at dahilan, no, ng pagkasira o pagkalugi o pagbagsak, no, ng ating agricultural sector sa ating bayan ay useless yun. Kung si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang tatanungin, tila bayad utang ng Pangulo ang appointment kay Laurel na isa sa malalaking donor niya noong eleksyon. Pero para kay dating Agriculture Secretary at Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, masaya na raw siyang may permanente ng in-charge sa DA dahil kailangan matutukan ang problema sa supply ng pagkain sa bansa. Remember, sa first quarter pa lamang ng 2024, expected na tatama yung El Nino. So hindi lang palay o bigas ang matatamaan, pati yung siyempre other land-based crops, including mais, gulay, to some extent apektado rin ang ating livestock and poultry sector. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, umaasa silang hindi lang sektor ng pangisdaan ang tututukan ni Laurel. Dapat tutukan niya yung other sector like pork and chicken and vegetable and of course rice, no? Dahil hindi niya ito ganun kabisado compared to sa fish may company siya. Sa unang araw naman niya bilang kalihim kanina, dumiretso agad sa kanyang opisina sa Quezon City si Secretary Laurel galing sa palasyo. Kamusta, sir? How do you feel? Weird. Ha? No, sir. Overwhelmed. Namimitingin ko muna yung mga taga-DA. Closed door ang meeting niya sa mga opisyal ng DA kanina. Pero paglabas ng opisina, pinabulaanan niya ang aligasyong may conflict of interest ang pagkakatalaga sa kanya sa DA dahil sa kanyang mga negosyo. Sir, comments po sa criticisms po na baka may conflict of interest po sa pagkakatalaga po sa inyo bilang secretary. Well, nag-divest na ako actually. Hindi na rin muna niya isinapubliko ang detalye ng pinag-usapan sa una niyang meeting sa DA. Pero nakatakda raw siyang sagutin ang ilang issue at ilatag ang mga plano niya sa kagawaran sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Umarangkada na ngayong araw ang taas singil sa toll sa SLEX. Posible pa raw yang masundan sa susunod na taon. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sunod-sunod ang dating at alis ng mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Balik Maynila na ang mga umuwi ng probinsya mula sa long weekend, undas at barangay elections. Yun nga lang, sinalubong ang mga bus at maging ang mga pribadong motorista ng mas mahal na toll sa South Luzon Expressway, 10 hanggang 30 pesos, depende sa class. Ang dagdag sa kasalukuyan toll ng mga mula Calamba patungong Alabang. Kung magmumula naman sa Calamba at papunta sa Santo Tomas, Batangas, 4 hanggang 8 pesos ang dagdag. Pero ayon sa Toll Regulatory Board, masusundan pa ang toll hike sa susunod na taon. Inuutay-utay lang ang pagpapatupad nito base sa napagkasunduan ng mga stakeholder at ahensya. Provisional adjustment po ito, provisional the approved toll fees, titignan at susuriin po muli ng ang tanggapan kung naangkop pa bang ipatupad yung kalahating or second tranche by next year. Pagtitiyak naman ng TRB, ang toll hike ay para rin sa pagpapabuti ng serbisyo ng expressway. Itong Santo Tomas Toll Plaza ang dulo ng expressway para sa ilang bumabiyahe papunta sa bahagi ito ng Batangas, Quezon at Bicol Region. Sa ngayon ay sinimula na ang pagpapagawa ng tinatawag na Toll Road 4 na magkokonekta dito sa Santo Tomas papunta sa Lucena para mapabilis ang pagbiyahe sa kasalukuyang 4 na oras sa 1 oras na lamang. Target na matapos ang proyektong ito sa taong 2026. Sa gitna nito, umaalma ang ilang provincial bus operator. Sunod-sunod na raw ang toll hike sa mga expressway na dinadaanan ng mga bus. Nasa 10% raw ng kita ng mga ito na pupunta lang sa pangtol. Sabayan pa yan ng mahal na presyo ng diesel. Babala nila, kung lalo pang tataas ang diesel, mapipilitan silang maghain ng petisyon para sa taas pasahe sa bus.
Sa ngayon, nasa 85 pesos ang pinakamahal na diesel sa Metro Manila. Pero posibleng mabawasan yan kung matutuloy ang rollback sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng hanggang 1 peso and 30 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. Maaari ring matapyasan ng gasolina ng hanggang 60 centavos habang hanggang higit piso sa kerosene. Bunsod daw ito ng pagbaba ng demand dahil sa paghina ng pandaigdigang ekonomiya, pagtaas ng supply sa world market, at epekto ng giyera ng Israel at Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, Chinese na sapilitang pinagtrabaho, tino-torture kapag hindi nasusunod ang utos. Vlogger pinaiimbestigahan dahil sangkot daw sa illegal recruitment. At lalaking kakagraduate lang sa Cebu, patay matapos madamay sa pamamaril. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nakauwi na ng bansa ang ilan pang OFW na naipit sa sigalot sa pagitan ng Israel at ng Lebanese militant group na Hezbollah. Matinding trauma raw ang kanilang naranasan kaya sila nagpa-repatriate. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Pagod pero masaya. Ito raw ang nararamdaman ng 6 na OFWs mula Lebanon na nakauwi na sa Pilipinas kaninang umaga. Sila ang ikalawang batch ng mga OFW mula Lebanon na piniling mag-repatriate dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanese militant group na Hamas. Matinding trauma raw ang naranasan nila sa sigalot sa southern border ng Lebanon dahil sa palitan ng putukan sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah. Halos every week may bombahan po kasi yung place ko po is place ng mga Palestinian. Kaya kung minsan nagbabangayan sila, kahit kulog po, akala ko na bomba na po eh. Hindi na po ako makatulog, iyak na po ako ng iyak, gabi-gabi. Nakataas ang alert level 3 sa Lebanon. Voluntary repatriation ang ibig sabihin ito. Makakatanggap ng financial at livelihood assistance, TESDA scholarship at psychosocial counseling ang mga Pilipinong repatriated nasa bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, bagamat tuloy-tuloy ang pagpaproseso nila sa mga gusto pang umuwi sa Pilipinas, natatagalan ang pagpapauwi sa mga OFW. Sa Lebanon, domestic workers, mga kasambahay ang karamihan ng OFWs na nando doon. Kaya't kailangan na kausapin ng masinsinan yung employers. And then, pangalawa, yung flight bookings. Siguro ma-imagine lang natin yung sitwasyon na talagang maggipitan ngayon sa pagsagawa ng flight bookings. Mahigit 100 Pilipino pa raw ang gusto na rin magpa-repatriate sa Pilipinas. Sa tala ng gobyerno, nasa 17,000 ang mga Pilipino sa Lebanon. Problema rin daw ang mga undocumented na mga manggagawang Pilipino sa Lebanon. Ang nagiging problema, paano kang hanapin? Kasi nga, hindi kagaya ng documented, kumpleto ang iyong papeles, kumpleto kami, nakikita namin kung nasan ka. Sa parating na Lunes at Martes naman, darating ang 50 repatriates mula sa Israel. 123 Pilipino na ang naunang na-repatriate mula sa Israel. Nangako naman daw ang Israeli authorities kay Philippine Ambassador Juni Lailo na papayagang makatawid ang mga Pilipinong naghihintay sa kabubukas lang na Rafah crossing sa border ng Egypt at Gaza Strip. May pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us. Saturday daw at the latest. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, nasa 115 Filipinos ang naghihintay na maproseso ang kanilang papeles sa Rafah crossing. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda na ang ating embahada sa Cairo para salubungin ang mga Pilipinong tatawid palabas ng Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Patuloy ang opensiba ng Lebanese militant group na Hezbollah sa Israel. Inaabangan na rin ang magiging pahayag ng leader ng Hezbollah sa kanilang susunod na hakbang at ang kanilang papel sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños.
Sumiklab ang sunog sa kalsadang ito sa Kiryat Shmona sa Israel matapos bumagsak ang rocket na galing sa Lebanon. Matatagpuan ang bayang ito sa northern Israel malapit sa border ng Lebanon kung saan lumalala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanese militant group na Hezbollah. Hindi bababa sa dalawang Israeli ang sugatan na agad isinugod sa ospital. Ayon sa Hezbollah, naglunsad sila ng 19 na pag-atake sa Israeli forces kahapon, November 2. Suportado ng Hezbollah ang Hamas na umatake sa southern Israel noong October 7. Mula noon ay nakipagpalitan na rin ng opensiba ang Hezbollah sa Israel sa Lebanon-Israel border. Ngayong araw, inaasahang magbibigay ng speech sa kanyang unang public appearance mula noong October 7 ang Hezbollah leader na si Syed Hassan Nasrallah. Inaabangan dito kung ano ang susunod na hakbang ng Hezbollah at kung ano pa ang magiging papel nito sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Sabi naman ng Israel na palibutan ng ito ang pinakamalaking lungsod sa Gaza Strip, ang Gaza City. Patuloy pa rin ang mga opensiba ng Israel laban sa Hamas sa Gaza Strip. Mula sa southern Israel, makikita ang pinsala sa Gaza Strip. Nagkaroon din ng mga panibagong explosion sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Authorities, mahigit 9,000 na sa Gaza ang nasawi mula sa mga assault ng Israel. Dumating naman na sa Tel Aviv, Israel si U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Nakatakda siyang makipag-usap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang Israeli senior officials para talakayin ang sitwasyon sa Israel at Gaza. We do have to have conversations now about how we can best set the conditions for a durable, sustainable peace, durable, sustainable security for Israelis and Palestinians alike. This is a long-term effort, but we have to make sure that we're focused on it now. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa sentro sa usapin ng seguridad ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Live mula sa Malacanang, nasa Frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, anong latest sa meeting na ito? Julius, sa mga oras na ito, nasa bilateral meeting pa sina Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio dito sa Malacanang. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang sumalubong kay Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa arrival honors sa Malacanang. Matapos yan, dumiretso sa pulong ang dalawa. Susundan naman yan ng joint press statement ng dalawang leader para ilahad yung mga napagkasundoan sa pulong. Isa sa mga inaabangang inanunsyo ay kung may tuloy na negosasyon sa Reciprocal Access Agreement at pati Bilateral Defense Pact. Pag-uusapan din daw nila ang issue sa West Philippine Sea, gayon din ang Economic at Development Cooperation. Pagkatapos ng reading of joint statements, merong state banquet dinner para kay Prime Minister Kishida. Bago naman ang lahat ng yan, nag-alay ng bulaklak ang Japan Prime Minister sa Jose Rizal Monument sa Luneta bilang respeto. Kasama niya roon si Transportation Secretary Jaime Bautista. Julius, makikipagpulong din si Japan Prime Minister Kishida sa mga mambabatas sa isang special joint session sa Kongreso bukas. Ito ang unang pagkakataon na magbibigay ng talumpati ang isang Prime Minister sa Kongreso. Julius? Maraming salamat, Camille Samonte. Nakikipag-ugnayan na ang China sa Pilipinas para masagip ang 6 na Chinese na dinukot sa Muntinlupa. Ayon sa Foreign Ministry ng China, kausap na ng kanilang embahada ang mga otoridad dito sa Pilipinas para imbestigahan ang pagdukot. Umaasa silang masasagip ang mga Chinese sa lalong madaling panahon. Lunes ng dakpin ng mga armadong lalaki ang 6 na Chinese kasama ang 3 Pilipinong tauhan nila sa isang subdivision sa Alabang. Pero pagdating sa Kalawan, Laguna, pinakawalan ang 3 Pinoy. Hawak na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang kaso pero wala pang detalye kung sino ang mga nasa likod ng pagdukot. Arestado ang 3 Chinese na nandukot sa kapwa nila Chinese. Base sa investigasyon, October 31 nang magkita sa Parañaque ang mga suspect at ang babaeng biktima para raw pag-usapan ang kanilang negosyo. Dito na siya dinukot saka dinala sa Binyan, Laguna. Nanghingi ng ransom ang mga suspect sa pamilya at mga kaibigan ng biktima. Nagbigay naman ng 1 milyong piso ang kaibigan ng babaeng Chinese pero hindi pa rin siya pinalaya hanggang sa nakatakas ang biktima at nakahingi ng tulong sa mga residente ng Binyan. Dito na nadakip ang 3 suspect. Isang vlogger ang iniimbestigahan ng Bureau of Immigration dahil sa pagiging illegal recruiter.
Nagugat ito nang mahuli ng BI ang 2 Pinay na bibiyahe sana papuntang Sri Lanka kahapon. Kwento ng isa sa kanila, ni-refer siya ng vlogger sa isang Sri Lankan employer. Di muna pinangalanan ng immigration ang vlogger. 50,000 pesos daw ang ibinayad niya sa taga Sri Lanka kapalit ng trabaho bilang kasambahay o call center agent. Inilipat na sa Interagency Council Against Trafficking ang investigasyon at posibleng paghahain ng reklamo sa vlogger at sa recruiter. Susunod, 6 sa bawat 10 Pinoy. Bakit nga ba nakararanas ng lungkot? Pambansang kamao Manny Pacquiao nakikipag-usap kay Floyd Mayweather Jr. para sa isang rematch. At The Beatles, naglabas ng bagong kanta sa tulong ng artificial intelligence. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa mga oras na ito, patuloy pong naglalabas ng lava ang Bulkang Mayon. Sa live video po na inyong napapanood, makikitang nagbabaga ang bunganga ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang Mayon. Ibig sabihin, delikado sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone nito. Bukod sa pagdaloy ng lava, pinag-iingat din ang mga residente sa mga rockfall at volcanic earthquakes. Naiuwi na sa bansa ang labi ni Angeline Aguirre, ang caregiver na nasawi sa giyera sa Israel. Ihanda na bukas ang Heroes Welcome para sa kanya sa Pangasinan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Hindi na napigilang maging emosyonal ng pamilya ni Angeline Aguirre nang makita ang kabaong ng Pinay caregiver kanina sa Ninoy Aquino International Airport. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya. Si Aguirre ang isa sa 4 na Pinoy na nakumpirmang nasawi sa bakbakan ng Hamas at Israeli forces. Nagtago ang Pinay caregiver at kanyang 70 anyos na employer sa isang bomb shelter. Nagawa niya pang magpadala ng voice message noon sa kanyang pamilya nang pasukin ng Hamas ang pinagtataguan. Pero kahit may pagkakataong tumakas, hindi iniwan ni Aguirre ang kasamang senior citizen sa gitna ng digmaan. Ang pagiging makatao at hindi matatawarang serbisyo ni Aguirre ang siyang kinabiliban ng Jerusalem. Tinawag ding bayani ng Israeli government ang Pilipina. Ngayong gabi, ibibiyahe patungong Binmali, Pangasinan ang labi ni Aguirre para ayusin sa punerarya. Bukas ng alas 9 ng umaga, ihahatid ito sa kanilang tahanan kung saan bibigyan siya ng Heroes Welcome. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na sasagutin nila ang gasto sa pagpapalibing. So pati yung kapatid niya na may sakit, tinulungan na rin natin sa gamot, medyo may diferensya yung mata ng kapatid niya. Pati yung isang kapatid niya na midwife, yung trabaho, hinanapan na natin. Nangako rin ang Israeli government ng habang buhay na tulong pinansyal sa naulilang pamilya. Mayroon pa itong monthly na tatanggapin na habang buhay. Ina-assess natin is from 94,000 to 134. Yun ang binigay na information ng government ng Israel. Sa Lunes, nakatakda namang iuwi sa bansa ang labi ng isa pang Filipino casualty sa Israel na si Grace Cabrera. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay sa tama ng bala sa ulo ang isang criminology graduate sa Karkar, Cebu. Ang biktima na damay sa away ng mga hindi naman niya kakilala. Nasa Frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bakas pa ang dugo at tama ng bala sa helmet na ito na pag-aari ng criminology graduate na si Sean Gatuangco. Nasawi siya sa pamamaril noong mismong araw ng undas sa Barangay Bulinawan, Carcara City sa Cebu. Ang masaklap, lumalabas na nadamay lang si Sean sa away ng di nga naman kakilala. Base sa investigasyon, kaalitan ng suspect na kinilalang si Marcialo Baquiler, ang pamangkin nito na si Josephus Renihani. Sakto namang napadaan ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo, kaya nakiusap si Renihani na makiangkas para lumayo sa kanyang tsuhin. Pero bago pa makalayo, pinaputukan na ni Baquiler ang motorsiklo. Yung nasa likod na yung tsuhin niya, biglang pinutukan sila. Luckily siya, naka-ilag siya, tapos yung tinamaan, yung driver, yung si criminology graduate.
Agad na nasawi sa tama ng bala sa ulo si Sean. Nasugatan naman sa braso si Renihani at nagpapagaling na sa ospital. Naghihinagpis ang pamilya ng biktima ngayong di na matutupad ang pangarap niyang maging pulis. Nitong Agosto lang nagtapos ang biktima at nakatakdang mag-board exam sa Pebrero. May sakit nang ginagawa na sa amin. Ang kung yung sumakay sa kanya, sa sali yun. Hindi ko matatanggap talaga. Masakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Kahapon, sumuko na sa mga pulis ang suspect. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag sa media. Inihahanda na ng mga pulis ang mga reklamong murder at frustrated murder laban sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. What's up mga kapatid? Humingi ng suporta ang Azkals para sa kanilang quest makasama sa FIFA World Cup. Na-inspire ang ating men's national football team sa Pilipinas na naka-experience na ng World Cup. In-emphasize ni veteran goalkeeper Neil Etheridge ang importansya ng home crowd para makamit ang pinapangarap. Nananawagan ng koponan sa mga fans na stand your ground at punuin ang Rizal Memorial Stadium pagdating ng mga laro. Makakalaban ng Azkals ang Vietnam sa November 16 at Indonesia naman sa November 21. At si Alex Ayala pasok sa semifinals ng W60 Nantes pagkatapos talunin ang pambato ng France. Down 1-4 na si Ayala sa first set pero rumatsyada ang Pinay para maipanalo pa 6-4. Nag-retire si Leolia Jaja ng France pagkatapos lumamang si Ayala 2-0. Makakalaban sunod ni Alex ang world number 179 Andrea Knudson ng Czech Republic. At susubukan mapanalo ni Alex Ayala ang panglimang singles title niya. Good luck, Alex. Huwag kayong alis. Sports pa tayo mamaya. Mga empleyado ng ni-raid na Pogo Hub binubugbog daw kapag hindi naaabot ang quota sa pang-scam. Senior citizen na galing sa victory party ng mga nanalong kandidato sa Abra, binaril sa ulo. At pambato natin sa Miss Universe 2023 na si Michelle D. nangunguna sa botohan ng fans online. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Isang senior citizen ang binaril sa ulo sa Bukay Abra. Kagagaling lang ng biktima sa victory party ng nanalong kandidato sa barangay election. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Nakabulagta at wala ng buhay sa tabi ng kanyang motorsiklo ang 68 anyos na lalaking yan nang datna ng mga pulis sa barangay Pagalas sa Bukay Abra. Binaril sa ulo ang biktimang si Silverio Alcaide Lumawig o mas kilala sa lugar na Rolly. Pasado alas 9:30 ng gabi noong Undas nang tambangan siya ng di pa nakikilalang sospek. Pauwi na sana si Lumawig matapos dumalo sa victory party ng nanalong kapitan at barangay kagawad sa kanilang lugar. May narinig silang putok ng baril at maya-maya may mga siguro may nakakita na may vehicular accident daw doon kasi may nakitang tao nakabulagta. Nung tiningnan para ng mga iba siguro ng mga kapitbahay dyan, nakita nila ay sugatan yung tao at yun nga wala nang hininga. Hindi pa malinaw ang motibo ng pamamaril pero mayroon na silang persons of interest. Itong tao na ito, kung lasing ay makulit. Yan ang mga sinasabi ng mga kapitbahay niya, mga kamag-anak niya. May ugali siyang makulit. Kaya siguro sa ugali niya, may mga natatama na susugatan ng mga sa loobin o damdamin ng mga iba dyan. Kaya nag-aaway-aaway sila dyan. Nilinaw naman ng mga pulis na hindi ito ay tinuturing na election-related violence. Wala kasing koneksyon ng biktima sa mga nanalong kandidato. Pero kasamang barangay Pagalas sa 8 barangay sa Bukay na inilagay sa orange category ng COMELEC dahil sa mga binabantayang armed groups. Dahil sa insidente, lalo pang pinapaigting ang seguridad sa bayan lalo't ilang kandidato dito ang pinatay bago ang eleksyon. Yung forces natin, meron pa rin naman yung, kasi ang election period matatapos sa November 29. So we can still deploy them. And of course, nandito naman ang Philippine National Police natin. Dapat magiging alerto pa rin.
Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hindi nakakasuhan ng COMELEC ang mga gurong biglang umatras na magbantay sa barangay at SK elections. Ang pananagutin daw ang mga nanakot sa mga guro. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kumambyo si Commission on Elections Chairman George Garcia sa kanyang unang pahayag na sasampahan ng kaso ang mga gurong umatras sa paghisilbi sa araw ng barangay at SK elections. Wala tayong planong magpakulong ng kahit isang guro. Hindi po natin intention yan. Mga bayani po natin yan, hindi mo tinitreat na kriminal ang mga bayani. Giit ng opisyal, ang mahalaga ngayon ay maimbestigahan kung sino ang nanakot sa mga guro kaya hindi sila sumipot sa araw ng eleksyon. Gusto natin malupapuwa sa kanila. Tinakot ba sila? Sino nanakot? Anong ginawang pananakot sa kanila? Babalikan namin yung mga tao ngayon. Hindi yung mga guro. Tinakot na nga, pinakulong mo pa. Kaninang hapon, nakipagpulong ang pamunuan ng COMELEC sa kanilang mga direktor sa iba't ibang rehiyon para makakalap ng impormasyon kaugnay sa mga report ng pananakot sa mga guro nitong nakaraang barangay at SK elections. Desidido raw kasi ang COMELEC na sampahan ng kaso ang mga nanakot sa guro, mga politiko man yan o kanilang mga supporters. Tututukan niya ng COMELEC para hindi na maulit sa mga susunod na eleksyon. Pero ibang usapan daw, ang mga pulis na nag-back out sa kanilang trabaho na ang dahilan din ay takot. Hindi dapat natatakot siguro yung mga uniform personnel kasi uniform personnel nga eh. Paano kung matatakot ang uniform personnel? Wala naman ng Commission on Election. So, titingnan natin yun. Posible pa rin daw maharap sa kaso ang mga umatras na pulis depende sa resulta ng investigasyon. Samantala, bagamat hindi mapagbibigyan ng COMELEC ang hiling na overtime pay ng mga teacher na lagpas 8 oras na nagtrabaho noong eleksyon, isusulong daw ng ahensya na madagdagan ang natatanggap nilang honorarya. Dapat sa barangay SK, ganun pa rin. Kasi dapat 6,000 at 5,000 lang talaga eh. Pero gawin na rin dapat na 10,000 at 9,000 plus additional 2,000. So magiging 12,000 at saka 11,000 dapat. Para lang kahit paano ma-compensate naman doon sa kawalan ng overtime para sa ating pong mga guro. Inaasahan naman ngayong araw ay mababayaran na ang honorarya ng halos 80% ng mga nagtrabahong guro noong eleksyon. Hindi raw ito agad natapos dahil maraming holiday ngayong linggo. Sa kabila naman ng mga naitalang election-related violence kung saan 19 ang nasawi, nanindigan ang COMELEC na generally peaceful at matagumpay ang ginawang BSKE. Katunayan, mas mataas nga raw ang voter turnout ngayong taon kumpara noong 2018 BSKE. Mas mabilis din ang proseso ng pagboto at bilangan ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Nasunog ang opisina ng COMELEC sa Samar. Kabilang sa mga natupok ay ilang dokumento at iba pang kagamitan. Abot sa 400,000 pesos ang halaga ng pinsala. Faulty electrical wiring ang tinuturong sanhi ng apoy. Ayon sa COMELEC, hindi naman nadamay sa sunog ang mga kopya ng Certificate of Canvass sa katatapos lang na barangay elections. Kaugnay pa rin ang eleksyon, 100% nang naproklama ng COMELEC ang mga nanalo sa barangay SK elections. Kabilang ang mga nag-toss coin at draw lot sa Western Visayas. Pero hindi kasama ang mga naproklama ang mahigit 100 nanalo pero may disqualification case. Naglabas naman ang schedule para sa special election sa nabakanting posisyon ng pinatalsik na si Congressman Arnie Teves. Sa November 6 hanggang 9 ang filing ng Certificate of Candidacy. Sa December 9 naman ang mismong eleksyon. Matulog na maglalaban dyan ang pamilya Teves at Degamo. Hola mga kapatid, wagi ang Metro Manila Film Festival 2023 Best Film na The Leader sa ginanap na Grimfest Film Festival sa UK. Nakuha ang pelikula ni Nadine Lustre bilang Best Care Awardee. Ayon sa pamunuan ng film festival, consistent sa pagbibigay ng eerie o nakakatakot na feels ang The Leader. Saktong-sakto ito para sa hinahanap na sikat na taunang horror film festival. Idinaan naman online ni Nadine at direktor nitong si Mikael Red ang celebration sa kanilang panibagong panalo. Bayanihan is real para sa ating pambato na si Michelle D sa Miss Universe 2023. Abay bakit?
Leading na po kasi ang ating Miss Universe Philippines sa fan online voting. Sakali po na siya ang magwagi rito, mga kapatid, sigurado na pong pasok sa semifinals ang ating pambato. Sa botohan naman ng Voice for Change, nangunguna na rin po si Michelle. Ang tatlong mananalo sa Voice for Change ay mabibigyan ng $12,000 para sa napiling advocacy ng kandidata. Tuloy-tuloy lang po ang pagboto kay Michelle sa Miss Universe app, mga kapatid. And the day has finally come. Release na po ang much-awaited album ni BTS member Jungkook na Golden! Sabay po ng release ng album, inilabas na rin ni JK ang visuals ng kanyang kantang Standing Next to You. At ang music video giving Michael Jackson, giving Smooth Criminal, giving multi-talented Jungkook sa on-point na bosisan at galawan. Ito pa ha, isa pa sa agaw pansin sa video, ang Pinoy Pride talent sa background na si Brian Puspos na nagkaroon na rin po na show sa TV5. Mapapakinggan ang buong Golden album ni Jungkook sa iba't ibang streaming platforms worldwide. Susunod, isa sa mga sapilitang pinagtatrabaho sa Pogo tumalon sa second floor ng gusali para makatakas. Silipin ng mga exciting na tagpo sa kauna-unahang Manila International Film Festival sa Hollywood. At pambansang kamao, Manny Pacquiao may nilulutong rematch kay Floyd Mayweather Jr. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Likas sa mga Pinoy ang pagiging masayahin. Pero lumabas sa isang survey na 5 hanggang 6 sa bawat 10 Pinoy ang nagsasabing malungkot sila. Kung bakit, alamin sa report ni Jenny Dongon. Ilang araw na lang, paalis na ng bansa ang OFW na si Mang Johnny para magtrabaho sa Guam. May iwan niya sa Zamboanga ang kanyang pamilya. Kaya tuwing nasa ibang bansa, ang tanging kasama niya ay luha at lungkot. Malayo sa pamilya, nalulungkot ka, na-homesick ka. Isa lang ang sandigan ko, lalo nag-homesick ito ang ating mahal na Panginoon. Iiyak ka talaga, iisip mong pamilya mo, malayo ka sa kanila. Si Marivic na no boyfriend since birth, aminadong kinukurot sa puso sa tuwing nakakita na magjowa. Kasi kung ikaw lang din po mag-isa po, pag ganun nga, pag may nakikita ka, parang sayang, sana meron din akong ganyan. Ang lonely talaga po. Sina Mang Johnny at Marivic, di nahihiyang magsabing nakakaramdam sila ng kalungkutan. Sa survey na inilabas ng Meta and Gallup, 57% ang self-reported loneliness sa Pilipinas. Ibig sabihin, 5 hanggang 6 sa bawat 10 Pinoy ang nagsasabing sila ay malungkot. Mas mataas yan sa 24% na global average. Bukod sa Pilipinas, pinakamarami ang nagsasabing nakararanas ng lungkot ang mga taga Lesotho, Uganda, Botswana at Afghanistan. Ano nga ba ang loneliness? Loneliness is more on connection. Gusto nilang that level of connection with another person, with another family member na tingin nila ay medyo kulang. The bigger the gap ng gusto sana nila versus yung napaperceive nila na meron sila. So kung mas malayo yung gap na yon, mas nafe-feel nila yung loneliness. Madalas daw feeling lonely ang mga Gen Z at mga millennial o yung nasa 27 hanggang 42 years old. Mga Gen Zs, sila yung mga adolescents currently, and then next would be the millennials, kabilang side ng age group which is the mga elderly. Kasi sila usually yung naiiwan. Sa mga Gen Zs naman, maraming factors kasi yan. So yung iba, feeling nila mababa ang kanilang bagsak ng kailang tingin sa kanilang self-esteem. Kaya mas lalo silang nag-isolate. So mas lalo silang nagiging lonely. Good sign naman daw ang resulta ng survey dahil mas nagiging bukas ang Pinoy na amining may kinikimkim silang kalungkutan sa kabila ng pagiging masayahin. Normal daw ang paminsan-minsang loneliness. Pero ibang usapan kung nakakaapekto na ito sa trabaho o sa pang-araw-araw na pamumuhay. It's okay not to feel okay kasi hindi naman lahat ng oras kailangan
happy tayo, engaged tayo sa ating mga social network ng mga platforms, marami tayong mga kachika, lagi tayong may kasama. Sometimes may mga good days, may mga not so good days. So it's okay not to feel okay. So i-embrace natin, i-acknowledge natin if we feel lonely. And then from there, mag-isip tayo ng mga ways which are healthier ways of coping. Huwag din daw i-judge ang mga may me time o yung mga mag-isang kumakain o nagsha-shopping dahil minsan sila pa yung mas masaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, naghahanap ang TNT Tropang Giga ng papalit muna kay Ronde Hollis Jefferson habang hindi pa sigurado kung makakalaro ang import sa linggo. Kinonfirm ni Coach Jojo Lastimosa mismo ang sitwasyon sa News 5. Hindi naglaro si RHJ kontra Chiva Jets nung isang araw kung saan natalo sila 75-66. Abangan natin sino muna ang rest back ng TNT pag nakalaban nila Magnolia Hotshots sa opening day ng PBA Commissioner's Cup. Mapapanood ang lahat ng laro sa A2Z channel, sa Pilipinas Live app at sa Signal Play app. Debut naman ni McLaren signee Bianca Bustamante sa Formula 4 Southeast Asia Championship this month. Kakarera ang Pinay para sa Black Arts Racing sa November 11 to 12 sa Macau. Ito ang pangatlong pagsabak ni Bustamante sa street circuit pero unang beses sa Macau Gia Circuit na kilala sa challenging features niya tulad ng changing elevation, high speed at narrow barriers. Lastly mga kapatid, confirmed na in talks ang dalawang boxing icon na si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa possible rematch. Ayon kay Pacquiao, tuloy-tuloy ang training niya para sa laban na maaaring maganap sa Japan. Naglaban ang dalawang boksingero noong 2015 kung saan natalo ang pambansang kamao via decision. At kung sakaling matuloy ito mga kapatid, what a way to end the year para sa ating sports fans. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, bagong kanta ng The Beatles na nabuo sa tulong ng artificial intelligence, nirelease na. Boses ni John Lennon at George Harrison muling napakinggan. At silipin ang mga tampok na BTS memorabilia sa isang exhibit sa Mandaluyong. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Bogbog daw ang inaabot ng mga empleyado ng ni-raid na Pogo sa tuwing hindi raw nila naaabot ang kota sa pang-i-scam. Ang isa sa mga biktima tumalon sa second floor para makatakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pinaghahampas ng baseball bat, pinapalo ng batuta habang nakaharap sa pader, pinagsusuntok at tinatadyakan kahit wala ng laban. Yan daw ang sinapit ng mga foreigner na presahang pinagtatrabaho sa sinalakay na Pogo Hub sa Pasay kamakailan. Base yan sa reenactment na ginawa raw sa dalawang Chinese na na-rescue. Ito raw ang inaabot nila kapag raw hindi nila naaabot ang kota sa dami ng mabibiktima sa love scam. Every day has the different target, but most of the time they are required to get 10 plus clients per day. He said he's not sure about the rewards because it's actually what he will get is mostly is about just his salary. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, hindi lang daw sa torture chamber nangyayari ang pambubugbog. Pag yung mga light offenses like hindi nakakasunod o hindi nila nakukuha yung kota nila, sa office na lang sinusuntok, sinasaktan, sinasampal at pinapalo ng stick. Isa pa sa matapang na humarap ay ang ika-ikang Chinese na ito na kasama pa ang misis niyang Pinay. Nabalian siya ng balakang matapos tumalon sa ikalawang palapag ng building habang tumatakas. Ito na raw ang ikalawang beses niyang tumakas sa Pogo. Siya rin ang nag-viral matapos tumalon sa isang coaster sa Quezon City noong nakaraang taon. Kwento niya, tumakas siya sa unang pinasukang Pogo noon sa Pampanga. Pero nabaliwala ito dahil inilipat lang din siya sa kaka-raid lang na Pogo sa Pasay. Nakakita ng mga pulis doon, tapos dinala siya doon sa Gala Station. Tapos doon kami, na-detain kami doon ng 7 days man yata yun. Tapos sabi nila, kasama ka na na-detain kayo 7 days. Tapos sa 7 days na yon, may dumating na galing dito, binili kayo.
para balik dito? Yung po ba yung sinasabi niyo? Hindi ko alam kung taga dito ba yung nagtubos doon sa kanila eh. Chinese. O basta kahit tinubos daw sila doon. Sa ngayon, higit 400 Chinese pa nakadetain sa Pogo Hub habang inaayos ang kanilang mga dokumento bago ipa-deport. Pero kanina, may naaktuhan pa kami sinubukang magpuslit ng mga kontrabando para sa mga banyaga. Kabilang ang alak na inilagay sa bote ng mineral water at sigarilyo na nasa loob ng cup noodles. Ayon naman sa PAOK, balak nilang habulin din ang mga incorporators ng kumpanya. Lumalabas ring matagal nang kanselado ang registration ng Pogo Hub. Pero nagpalit lang daw ito ng pangalan kaya nakapag-operate ulit. Pagcor mismo nagsabi sa amin na cancel ang registration nito around August or September, parang September. Tapos lumalabas na lang tong bagong registration, October. Sinibak na rin ng hepe ng Pasay PNP na si Police Colonel Froilan Uy at 26 pang pulis. Yan ay habang gumugulong pa ang investigasyon ng PNP sa sinalakay na Pogo Hub. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Naiwang nakasinding kandila ang naging mitya ng sunog sa isang sementeryo sa Cotabato. Miyerkules nang kumalat ang apoy sa damuhan at dire-diretsyong nadamay ang mga katabing nicho. Wala bang nasunog na istruktura, nasira naman ang kalagayan ng libingan sa barangay Del Carmen sa President Rojas. Nahirapan din maapula ang apoy dahil sumabay pa ang matinding init kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 500 pesos ang halaga ng pinsala. Pinaalalahanan naman ang mga bibisita na huwag pabayaan ang mga sinindihang kandila. 500 pesos, tama? Malaki-laki siguro sa 500 pesos. Pero ito, may nakaka-proud na historic achievement ang mga pagkaing Ilonggo. Kinilala lang ang Iloilo City ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ang nasabing lungsod ay hinirang po ngayon ng UNESCO bilang Creative City of Gastronomy. Ang Iloilo City ang unang syudad sa bansa na nakapasok sa nasabing category. Nagpasalamat ang LGU sa pagkilala ng UNESCO. Noong nakaraang taon, nilaunch ng Iloilo ang cookbook nilang Flavors of Iloilo. Ilan sa namit na Ilonggo dishes ay ang KBL, adobado at bok choy. Kakagutom. Hola mga kapatid! Success sa naging unang edisyon ng Manila International Film Festival o MIFF sa Hollywood sa Amerika. At ang ilang tagpo sa grand carpet premiere nito, silipin sa report ng ating K-Alaman Queen, Karen. It's a grand Pinoy celebration! Yan ang feels sa grand carpet ng pagsisimula ng kauna-unahang Manila International Film Festival. Tampok pa rin sa pista ang 3 pelikula na buena manong inihandog sa first ever Summer Metro Manila Film Festival. Ang Love You Long Time, About Us But Not About Us, at Here Comes the Groom. Present sa pagdiriwang ang ilang kilalang Pinoy filmmaker at artist. Kabilang dyan ang inyong lingkod, Enchong D, Romnick Sarmienta, Direk JP Habak, at Aisel Serrano. Super proud. I cannot contain my feelings. Grabe po yung nararamdaman ko kasi this is a big opportunity for me. Of course, first film ko po to and I'm a newbie in the industry. So this is a huge thing for me. Kasama rin ang veteran actress na si Hilda Coronel, Hollywood star Tia Carrere, iba pang MMFF stars at si Inigo Pascual. Kwento ni Inigo, proud na proud siyang nakikita at napapanood na ngayon ang mga pelikulang Pilipino sa Hollywood. To see yung hard work ng mga Pinoy ay napapakita sa ibang bansa. And to see all of the Filipinos here in the States as well enjoying our Filipino movies, it's something that excites me. Para sa pamunuan ng MIFF, tagumpay ang naging pista. Kaya naman, ang 3 pelikulang Pinoy ngayon sa Hollywood, mas madaragdagan pa.
Sa pagsisimula ng Manila International Film Festival, isa lamang po itong patunay na ang mga pelikulang Pilipino ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. Sa susunod na taon, 10 entries ng Metro Manila Film Festival ang mapapanood dito. Mula po dito sa Los Angeles, California, ako po si Kalad Karen, News 5. Attention fellow armies, dahil bukod sa permission to dance, may permission na rin para mas ma-excite at ma-experience ang BTS in another level. Binuksan na po kasi sa bansa ang first ever Bangtan Boys Memorabilia Exhibit. Silipin po yan sa aking report. Mga microphone, music video outfits, at iba pang memorabilia. Lahat ng yan authentic at legit na legit. Ginamit ng global phenomenon na BTS. Tampok ang mga yan sa kabubukas pa lang na exhibit ng Bangtan Boys sa isang mall sa Mandaluyong na 7 Phases BTS James Jean Exhibit. Well, we know that a lot of the armies in the Philippines have been waiting for something like this to happen, and after so many years, we're really glad that BTS, in some way, in some shape and form, Feel na feel ko itong exhibit na to at immersion dito. Makikita nyo nga ito yung expression wall para ilabas ng ARMY ang kanilang saloobin at pagmamahal sa BTS. Itong Pilipinas ang ikatlong bansa kung saan pumunta rito, no? Ang exhibit na ito at yung mga nahawakan, sinuot, dinisenyo at mga exclusive merch nandito po mismo sa SM Mega Mall Building A hanggang December 3 para sa exhibit na ito at para sa mga ARMY. Bukod sa ilang gamit ng BTS, feature din sa exhibit ang personal art collection ng Bangtan Boys na ginawa mismo ng sikat na Taiwanese-American visual artist na si James Jean. the story of this is James Jean was inspired by the song Truth Untold, and there's a lyric there specifically saying, in the garden of loneliness, a flower that resembles you. So he was inspired by that line and he created BTS as flower spirits. So each of them, ang bawat obra talaga namang nagpawaw sa fans. The way that the artist really represented each of the members with the mixed media and the different compositions, I think that was amazing. Ang ilang fellow ARMY halos maiyak sa tuwa at amazement sa exhibit. It's seeing how everyone is so looking forward to being here. So yeah, that's the reason why I'm very excited. It's more of, I feel like being an ARMY is not just being happy for the artist, but being happy of the fans sharing this moment with each other. 800 pesos ang entrance at 300 fans ang kasya sa 1,800 square meter exhibit na tumatagal ng halos 1 oras per round. Bukas naman yan mula 11 a.m. hanggang 8 p.m. araw-araw hanggang December 3. Inilabas na po ang pangmalakasang poster ng Metro Manila Film Festival 2023 entry na Gomburza. World class ang poster ng pelikulang pambato ng Media Quest Ventures at Jescom Film sa MMFF. Gawa po yan ang laging trending na graphic artist na si Justin Besana. Reimagined ang tatlong paring martir sa poster na binigyan ng bagong muka nila Dante Rivero, Cedric Juan at Enchong D. Kita rin sa poster si Piolo Pascual na gaganap bilang Padre Pedro Pilaes. Abangan po ang Gomburza sa MMFF sa December 25. Para naman po sa The Beatles fans, release na po ang final song nilang Now and Then. Sa tulong ng Artificial Intelligence o AI, muling napakinggan ang mga boses ng mga yumaong The Beatles members na sina John Lennon at George Harrison. Kasabay po niya, nirelease din ng mga natitirang miyembro ng banda na sina Paul McCartney at Ringo Starr ang isang short film tungkol sa kanilang final song. 1960s na sumikat ang banda sa kanilang classic hits tulad ng Hey Jude, Let It Be, Yesterday at marami pang iba. Hanggang doon na yung Kala ko, tuloy-tuloy mo yung kanta. Ang bilis tumigil eh. Ngayon tayo na pag tinuloy-tuloy yung pagkanta. Pero ang galing di ba? Imagine, wala na yung dalawa pero nagamit pa rin yung boses nila. Through AI. Through
yung AI. Eventually, magagawa natin yan sa mga bahay. Kunwari, yumaon na, diba? Oo. Parang Parang mahirap yan. maramdaman Parang na- ayoko Parang marinig. doon sila. Parang paundas yun. Kung gising ka sa umaga, yun yung boss. Parang makapaninig. Pero pwede. Saka pag nag-absent daw tayo, meron ng kapalit. Ay! Hindi natin kailangan gawin yan. yung Hindi tayo nag-absent. Hindi natin kailangan yan. At nagsalita, di nag-absent. Hindi nag-aawit. Oh, mga kapatid, 52 days na lang po. Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sina Tito Mikey Reyes at MJ Marfori. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Happy weekend! Magandang gabi, Pilipinas!